Ang pormasyong tagapagtanggol ng bundok ay hindi pa nababasag sa loob ng 340 taon. At hindi rin ito mababasag ngayong araw. Walang pangalawang pormasyong tagapagtanggol ang sektang Kinyon. Ang mayroon lamang tayo ay ang bawat taong nakatayo rito. Ang hukuman ng pagpapatupad ng batas ay nasa pinakaharap. Kung nais nilang basagin ang pormasyon, kailangan muna nilang apakan ang aking katawan. Sektang Kinyon, sumugod. Sumugod. Bumuong pabilog na pormasyon. Ituro ang dulo ng mga espada palabas. Mga kultibador ng talisman, magpaninas ng apoy sa gitna. Kapang pumailan lang ang usok, hindi na nila tayo makikita. Huwag niyong isipin na ang pormasyong tagapagtanggol ng bundok ng sektang Kinyon ay makakapagligtas sa inyo. Babagsak na ang ikatlong hampas ng palad. Hindi nakakayanin ng pormasyon. Nadurog na ang mga espiritual na bato. Ang bundok. Sa likod ng bundok. Ang ninuno, lumabas na sa pag-isa ang ninuno.
Kinyon Zenren. Ang mangahas na galawin ang sektang Kinyon ay naghahanap ng kamatayan. Napatalsik ang pinuno ng sekta. Bakit pa tayo lalaban, umalis na tayo. Umatras. Lahat umatras. Naabot na ng matandang Kinyon ang rurok ng Golden Core. Mga mortal, saksihan niyo ang pagkawasak. Li Chang'an, gamitin ang teknik ng nagkakaisang puso. Nahanap na kita, hintayin mo ako. Nakatarget sa akin ang itim na enerhiya. Direktang nararamdaman ng itim na enerhiya ang aura ng Genmu. Ang aura ng Genmu sa aking katawan ay kasing tingkad ng isang sulo. Ang direktang pagharap dito ay pagpapakamatay lamang. Kahit ang nasa yugto ng Foundation Establishment ay maaaring hindi kayanin ang natitirang lakas ng Black Soul. Kakailanganin ng 10 paghinga para makarating si Kinyon Zenren sa likod ng bundok. Mula sa 3 hanggang 10 paghinga, kailangan ko itong harapin ng mag-isa. Gagawin ko ang aking sarili bilang pain. Akayin ko siya patungo sa mga tuyong ugat. Sa sandaling mapigilan siya ng mga tuyong ugat. Itutusok ko ang karayom ng espiritual na lakas sa lamat ng dati niyang sugat. Malapit na. Malapit na, kailangan ko lang magtiis pa ng kaunti. Ang kapangyarihan ng katawang dao ng Genmu ay umabot na sa aking mga talampakan. Ay! Ito lang ba ang kaya mo? Ang sinumang manghahas na pumasok sa hilagang bundok ay mamamatay. Sugo ng Black Soul. Hindi mo matatawid ang teritoryo ng sektang Kinyon. Bumalik ka sa iyong palasyo ng Jesha. Maaari ko pa kayong bigyan ng pagkakataong mabuhay. Huwag ka nang magkunwari. Hindi ka makakilos dito, hindi ba? Kailangan mo pang supilin ang Black Soul sa ilalim ng iyong mga paa. Pipiliin mo bang iligtas ang batang iyon? O ang supilin ang Black Soul?
Nahanap na kita. Lumayas ka. Ay, tama ang hula ko. Tiyak na darating ka para iligtas ang batang ito. Ay, ang puso ng Genmu. Napakagandang bagay. Napakagandang bagay nga ng puso ng Genmu. Nagsisimula na ang pagsasanib. Ikaw si Li Chang'an, tama ba? Pagpupugay po, kagalang-galang na pinuno. Maraming salamat po sa pagliligtas sa aking buhay, kagalang-galang na pinuno. Paikliin ko na ang aking sasabihin. Nahanap na ng itim na enerhiya kanina ang itim na hamog na nakaselyo sa ilalim ng bulwagan ng pamana. Nagmula sila sa iisang pinagmulan. Kasalukuyan silang nagsasanib ngayon. Ang pagsasanib nila ay mangyayari at mangyayari rin sa takdang panahon. Maraming taon ko nang pinaghandaan ang araw na ito. Matagal ko nang nailatag ang pormasyong nagpapakulong ng demonyo at kaluluwa. Wala akong kakayahang puksain ang itim na hamog. Dahil ito ay isang anyo ng gas. Isang natatanging nilalang, ngunit kaya mo ito. Dahil ikaw ang tagapagmana ng Genmu. Ito ang dahon ng Genmu. Tiyak na makakatulong ito sa iyo. Nagpadala na ako ng mensahe sa hukuman ng pagpapatupad ng batas. Magpapadala sila ng mga tao upang tulungan ka. Kakailanganin pa ng kaunting oras bago matapos ang kanilang pagsasanib. Pupunta na ako ngayon upang kargahan ng lakas ang dakilang pormasyon. Maghanap ka ng lugar kung saan maaari mong pataasin ang iyong lakas. Ang iyong lakas ay mapapataas mo lamang sa pamamagitan ng iyong sarili. Hindi kita matutulungan. Sa darating na labanan, kumilos ka ayon sa sitwasyon. Kung mananalo tayo o hindi, nakasalalay na sa iyo. Nasugatan pa rin ako ng maitim na enerhiya kanina. Kailangan ko ng mabilis na magpalaganap ng aking kapangyarihan. Upang puksain ang mga maitim na enerhiyang ito. Dapat ko nang absorbahin ang dahon sa lalong madaling panahon. Upang tignan kung mapapataas nito ang aking kultibasyon. Li Chang'an. Aalalayan kita. Ang maitim na enerhiya ay pumasok sa ilalim ng bulwagan ng pamana. Si Tiolin at ang mga tauhan ng bulwagan ng pagpapatupad ng batas ay nasa kalagitnaan pa ng bundok. Ang mga natitirang kasapi ng sektang Giting ay kasalukuyang pinapalibutan at pinupuksa. Hindi na sila makakatakas. Hinabol na sila pababa ni Qin Zhenren. Sinabi ni Wang Banxian na pumunta muna sa pamilihan upang kumuha ng isang bagay. Kung hindi siya makakahabol, hindi na siya makakarating. Pinapasabi niya sa iyo ang apat na salitang ito. Kalasag ng luntiang kahoy. Ang kalasag ng luntiang kahoy ay isang teknik ng pag-atake at depensa sa unang kabanata ng Katawang Dao ng Genmu. Isang gabi ko pa lamang nakukuha ang sinaunang kasulatan. Hindi ko pa nagagawang basahin ang orasyon. Si Wang Banxian, isang matabang nagbebenta ng mga talisman. Paano niya nalaman ang pangalan ng teknik ng pag-atake at depensa ng tagapagtanggol ng Genmu? Gaano karaming lihim ang itinago niya sa akin nang hindi sinasabi ng maaga? Sinabi ni Wang Banxian na hahanapin kanya kapag nawala na ang maitim na enerhiya. Natutokot siyang mapansin ng maitim na enerhiya. Sinabi rin niya na ito na ang kanyang huling pusta. Pagkatapos nito, hindi na siya magiging sugarol sa buong buhay niya. Hawak ko ang ibinigay sa akin ni Wang Banxian noong nakaraan. Sinabi niyang sayang lang kung gagamitin ito ng mga mabababang disipulo. Lihim ko itong itinabi. Ang unang tableta ay para sa pagpapanumbalik ng espiritual na lakas. Tuyot na ang aking dantyan. Ang ikalawang tableta ay upang mapalakas ang espiritual na lakas. Mula sa isang manipis na hibla hanggang sa maging isang batis. Ang ikatlong tableta ay upang lampasan ang harang ng aking antas. Kalasag ng luntiang kahoy. Ang balat ay magpapatubo ng isang patong ng buhay na espiritual na hibla. Kapag inatake, ang lakas ng salpok ay ikakalat sa bawat bahagi ng hibla. Pansamantalang ginagawa nitong isang buhay na lingzi ang isang tao. Natutunan ko na ang kalasag ng luntiang kaliskis. Subukan natin ang epekto nito.
Ito pala ang kalasag ng luntiang kaliskis. Nga. Ngunit kumakain ito ng labis na espiritual na lakas. Kailangan ko ng mabilis na itaas ang aking antas. Kung hindi, magiging kulang ang aking espiritual na lakas. Ako ang magbabantay sa iyo habang nagpapalakas ka. Lampasan mo ang iyong antas sa lalong madaling panahon. Magsimula. Humayo. Hindi pa tayo maaaring magsanib. Kulang ang oras. Kapag natapos ng matandang si Kinyon ang pag-aayos ng kanyang dakilang pormasyon. Kahit magsanib pa tayo, hindi pa rin tayo makakalabas. Sige, umakyat ka muna upang pigilan siya. Hahanapin ko ang sinaunang lampara. Ang nakakulong sa lamparang ito ay ang huling bahagi ng aking pangunahing kaluluwa. Habang nabubuhay pa ang taong iyon, hindi kailanman makakalabas ang aking pangunahing kaluluwa. Kaya dapat siyang mamatay. Kung hindi ka makikipagsanib, hindi mo ako matatalo. Sapat na ang mapigilan kita. Sa wakas, narating ko na ang ika-6 na antas ng pagpipino ng Ki. Hindi nagsanib ang itim na kaluluwa. Lumabas silang dalawa ng magkahiwalay. Ang isa ay pinigilan ako. At ang isa naman ay pumunta sa'yo. Upang agawin ang sinaunang lampara na nasa iyo. Li Chang'an, may paparating. Huwag kang makipaglaban sa kanya ng matagal. Ibigay mo ang sinaunang lampara. Ipahihiram ko muna sa iyo ang kaunting lakas ng kaluluwa na naipon ko. Paano mo? Nakuha mo na ba ang sinaunang banal na lampara?
Hindi ko nakuha. Ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng sinaunang lampara. Magsanib muna tayo. Kung hindi, hindi natin siya matatalo. Matandang Kinyon. Kaya ng pormasyon mong ikulong kaming dalawa bago kami magsanib. Pero kaya ba nitong ikulong ang kasalukuyang ako? Hindi makapasok ang atake. Pumasok ka. Kaya ko lamang siyang kontrolin sa loob ng ilang sandali. Ipunin mo ang lahat ng lakas ng giant mo sa iyong kanang kamay. At hugutin ang kanyang soul core. Lene. Chang'an. May tao ba rito? Isang araw na ang nakalipas, sinabi ng pinuno ng sekta na gigising ka ngayong araw. Hindi ka nagising kaninang umaga. Hindi ka nagising tanghali. At hindi ka pa rin gising ngayong hapon. Akala ko ay niloloko niya lang ako. Ayos lang ako. Gising na ako. Inumin mo ito. Ito ang reseta ng pinuno ng sekta. Para mapatatag ang bisa ng gamot. Gising ka na pala. Nariyan din pala si Wang Banxian. Bakit po kayo narito rin? Lene.
Ayaw ni Suking na iwan kang mag-isa dahil nag-aalala siya. Sinabi ko na ako na ang magbabantay sa'yo. Pero ayaw naman niyang magpahinga mag-isa. Kaya naman pareho ka naming binantayan dito. Ano po ang ipinakain sa akin ng pinuno ng sekta? 2 butil ng elixir. Ang isa lang doon ang nakikilala ko, ang elixir ng Yin Yang Huiqian. Hindi ko alam kung ano ang isa pa. At hindi rin ito binanggit ng pinuno ng sekta. Napakalaki ng halaga ng mga elixir na yon. Ang elixir ng Yin Yang Huiqian ay ang pinakatatagong kayamanan ng matandang Taoist. Hinalughog niya ng husto ang kanyang mga manggas noong araw na yon. At nagkalat sa sahig ang mga bote ng elixir. Sa huli, 2 butil lang ang pinili niya. Ginamit niya ang kanyang espiritual na lakas upang balutin ang bisa ng gamot. At ipinasok ang isa sa gitnang dantian. Upang ang yelo at apoy ay magtulungan sa halip na maglabanan. Sa buong sektang Kinyon, siya lamang ang tanging makakagawa niyon. Muntik ko nang malimutan. Ito ang storage bag na ibinigay sa iyo ng pinuno ng sekta. May naglalaman itong ilang spirit stone at mga ordinaryong elixir. Sinabi niyang ibinigay ito ayon sa pamantayan ng isang inner disciple. Noong walang malay ka pa, ipinagkatiwala niya ito sa akin. At sinabing ibigay ko sa iyo kapag gising ka na. Ano po ba talaga ang nangyari noong araw na yon? Ano na po ang lagay ng sekta ngayon? Ang mga nangyari noong araw na yon. Ipapaliwanag ko sa iyo. 2 laban ang hinarap ng matandang Taoist. Ang isa ay sa tarangkahan ng bundok. At ang isa naman ay sa mga guho. Doon sa tarangkahan ng bundok, sumalakay ang sektang Giteng. Matapos maabot ng matandang Taoist ang huling yugto ng Jindan, agad niya silang napaatras. Tumakas ang pinuno ng sektang Giteng. At hindi na siya hinabol ni Kinyon Zenren. Ngunit ang tunay na target ay hindi ang sektang Giteng. Nahati sa 2 ang Black Soul. Ang kalahati ay sumapi sa labi ng White Bone Demon Cultivator. At naging isang kalansay. Ang kalahati naman ay lumutang sa anyo ng itim na usok. Pareho nilang tinarget ang katawan ng Giant Mu sa loob mo. Umatake ang kalansay doon sa mga guho ng White Bone. Habang nahuli naman ng kaunti ang itim na usok. Sakto silang umabot sa malaking labanan. Matapos mapaatras ng matandang Taoist ang sektang Giteng, agad siya sumugod patungo sa mga guho. At hinarap ang kalansay. Ang mga sumunod na nangyari ay nakita mo rin bago ka mawalan ng malay. Lumipad ang itim na usok. At sa pilitang nakipagsanib sa kalansay. Kaya naman inilatag ng matandang Taoist ang pormasyon para protektahan ang bundok. Pakawalan ang Dragon Soul para labanan ang Black Soul. At sa huli, gamitin ang 8 espiritu para ikulong siya ng isang saglit. Tinawag ka papasok upang bunutin ang Soul Core. Nawasak ang Black Soul. Binuhat ka ng matandang Taoist pabalik sa sekta. Binuhat ka ng matandang Taoist habang lumilipad pabalik sa sekta. Binigyan ka niya ng 2 Yin Yang Return to Heaven Pill. Ginamit ang espiritual na lakas upang kontrolin ang bisa ng gamot sa iyong katawan at pinaikot ito ng 36 na beses. Pagkatapos ay sinaliuhan ang iyong mga meridian upang hayaan kang makabawi sa pamamagitan ng natural na pagtulog. Ang sitwasyon ng sekta pagkatapos ng labanan. Hindi ganoon kalaki ang pinsala. Hindi man lang nakapasok ang sektang Giteng sa outer sect. Dahil ang matandang Taoist ay nakarating na sa huling yugto ng Golden Core. Tungkol naman sa panloob na pag-aayos. Nabangga ka ng Black Soul sa labanan. At walang nakakita ng tumalsik ka. Ang sect leader ay sumulat lamang sa bulwagan ng disiplina. Sa buod ng mga dokumento ng isang pangungusap.
Ang outer disciple na si Li Chang'an ay aksidenteng napunta sa labanan. Nasugatan at nawalan ng malay. At ako mismo ang nag-asikaso sa kanyang pagpapagaling. Sa pamamagitan ng isang pangungusap na yon, naligtas ka sa gulo. Nasaan na ang bakas ng Black Soul? Ang taong sinapian ng Black Soul ay naglaho matapos mapatay ang pangunahing katawan ng Black Soul. Walang iniwang anumang bakas. Bagamat nabunot mo ang soul core ng Black Soul, maaari pa ring may natitirang kamalayan nito. Ngunit nawala na ang lahat ng lakas nito. Hindi ito makagagawa ng gulo sa maikling panahon. Ngayon, mayroon kang isang hayag na pagkakakilanlan. At isang lihim na pagkakakilanlan. Ang hayag ay bilang isang outer disciple. Si Li Chang'an na aksidenteng napunta sa labanan at nasugatan. At inalagaan ng sect leader para magpagaling. Ang lihim naman ay, naglabas ang sect leader ng isang lihim na utos, na ang outer disciple na si Li Chang'an, simula ngayon ay makakatanggap ng pribilehiyo ng isang inner disciple. Bibigyan ka ng sariling bakuran para sa inner disciple. At ang buwan ng spirit stones mo ay kapareho ng sa kanila. Maaari mo ring direktang makaharap ang sect leader kung may kailangan ka. Ngunit dahil mababa pa ang iyong antas, nasa ika-6 na antas pa lamang ng key refining, hindi maaaring ihayag ang iyong katayuan. Kaya naman hindi ito alam ng karamihan. Sa panlabas, ikaw ay isa lamang. Napakaswerteng outer disciple. Ngunit sa katotohanan, ang pavilion ng nakatagong bituin ay bukas para sa iyo gamit ang otoridad ng isang inner disciple. Ibibigay ang buwan ng spirit stones ayon sa pamantayan ng inner disciple at ipinapatawag ka rin ng sect leader sa oras na magising ka. Binantayan niyong dalawa ako buong araw. Ayaw umalis ni Sukinger. Kaya nahiya na rin akong umalis. Siya ang nag-ayos ng bago mong bakuran. Inilipat ko ang spirit gathering array na ibinigay sa iyo ng matandang Taoist. Mula sa hardin ng mga halamang gamot patungo rito. Itinago ko ito sa ilalim ng iyong kama. Maraming salamat sa inyong pagod ngayong araw. Ang kabutihang ito ay babayaran ko balang araw. Hindi na kailangan sapat ng buhay ka. O kung gusto mong magkwenta ng utang, pwede rin. Ang pagbabantay sa bakuran at paglilipat ng mga gamit ay nagkakahalaga ng 5 pilak. May bawas na 20% para sa kakilala, kaya 4 na pilak na lang. Hindi naman kita minamadaling magbayad. Kararating lang niya sa kanyang sarili, tingnan mo nga siya. At nag-umpisa ka na agad magkwenta. Ako si Wang, kung hindi ako magkukwenta, ano pa ang gagawin ko? Nagbantay kayo buong araw. Dapat na rin kayong bumalik at magpahinga. Sa ngayon, ang buong katawan ko ay walang anumang nararamdamang masama. Talagang mabisa ang gamot ng sect leader. Bumalik na kayo at matulog. Huwag na kayong manatili rito para bantayan ako. Dalhin mo palagi ang bagong gawa sa iyong katawan. CJ. Hay. Pupunta muna ako para mag-ulat sa matandang Taoist. Ang eksaktong sinabi niya ay, gising na po si Li Chang'an. Mag-ulat ka agad. Kakain ka ba ng noodles? Kailangan mong kumain kapag gising ka na. Hindi sapat ang pag-inom lang ng gamot na sabaw para mapawi ang gutom. Libre ang noodles na ito para sa'yo.
Itatala ko na lang walang bayad. Lene, sa luto mong yan, kahit isang mangkok ng Yangchon noodles ay napakaalat. Kunwari na lang wala akong narinig. Isasara ko na ang pinto ng bakuran para sa'yo. Magpahinga kang mabuti. Ikaw din. Itatanong ko ulit kay Kuding mamayang gabi. Ano ang gamit ng soulbox? Magsimula na tayo. Bata, ilabas mo ang soul core na nakuha mo sa pangangaso ngayon. Ito ang susi sa pintuan ng Giksu. Ang paraan ng pagbubukas nito. Isang soul core. Isang antas lang ang maaari mong pasukin bawat pagkakataon. Kapag nakapasok ka na, kailangan mong maglakad hanggang sa dulo. Kung aatras ka sa kalagitnaan, hindi na maibabalik ang soul box. Maaaring sipsipin ang soul box sa loob ng Giksu. Ang Giksu ay may taglay na lakas ng pinagmulan ng Giant mo. Kaya nitong pigilan ang ganti ng soul box. Kung sisipsipin ito sa labas, tiyak na kamatayan ang hahantungan mo. Ngunit kung sa loob ito sisipsipin, kung makakayanan mo ang ganti, mabilis kang lalakas at aabot sa langit. Kung hindi mo kakayanin, mamamatay ka sa loob ng Giksu. Maghihintay ako sa loob ng lampara para sa susunod na tagapagmana. Ano ang nasa loob ng Giksu? Mga pamana, mga teknik sa kultibasyon, mga sandata, at sinaunang karanasan sa pakikipaglaban. Magiging sa iyo ang lahat ng alaala ng mga tagapagtanggol. Ngunit may pagsubok sa bawat antas. Kung hindi mo malalagpasan, mamamatay ka sa loob. Walang ibang kukuha ng iyong bangkay. Ilang antas mayroon ang Giksu. Kung anong antas ang maaari mong marating, ay nakadepende sa kung gaano kalakas ang iyong soul core. Hindi mabubuksan ng mababang antas ng soul core ang mga pintuan sa mas malalim na bahagi. ₱10,000 na. Sa wakas, may dumating ding buhay. Ikaw ay Liking Suan. Ang tagapagtanggol na nasawi 10,000 na ang nakalipas. Ang tagabantay ng unang antas ng Giksu. Ika-6 na antas ng Ki-refining. Ay, aura ng Greenwood. Nakatago at hindi inilalabas. Ito ang sining ng espada. Nagtagumpay. Ay,
Pantay ang puwersa. Naabot ang pamantayan ng pagpapadaloy. Si Li Chang'an at ang espasyo ng Yunling. Sinusubukan ang lakas ng depensa ng Greenwood Spiritual Armor. Hi! Tandaan mo. Kung ganoon, maglaban tayo. Talunin mo ako at mapapasa iyo ang aking pamana. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko kung paano tatamaan ang natitirang alaala mula 10,000 taon na ang nakalipas. Kailangang gamitin ang tension step para pumunta sa lugar na hindi inaasahan ng kalaban. Tama. Ngunit hindi pa rin sapat. Ang kabuang oras ng pagbabalik ng espada ay 1.5 hininga. Ang pagbabago ng direksyon ng espada ay tumatagal ng 1.5 hininga. Hindi ito isang bagay na hinihintay mo lang. Ito ay isang pagkakataon na kailangang kalkulahin. Sapat na ang 1.5 hininga. Mas mabilis ka kaysa sa akin noong nag-aral pa ako. Greenwood Sword Art. Tension Step, Greenwood Spiritual Armor. Ang tatlong ito ang iyong pundasyon. Ang landas sa hinaharap. Ituturo sa iyo ng Giksu ng sunod-sunod na antas. Ngunit may isang bagay akong nais mong gawin. Sa pinakailalim ng Giksu, mayroong isang Azure Dragon Bone. Ang mga labi ng pinunong si Kanglong. Noong araw ay nilamon ng itim na enerhiya. At ibinaon sa ilalim ng Giksu. Naging kanlungan ito ng ilog ng Black Soul. 10,000 taon na ang nakalipas. Ngunit patuloy pa rin itong ninangatngat. Paano po magpatuloy? Bumaba ka pa. Bawat antas ay magbibigay sa iyo ng kasagutan. Mayroon kang kakayahan para rito. Sino po ang unang nakagawa nito? Si Chai Feng. Dito. Maaari pa lang ay absorb ang soul core dito, susubukan ko. Pakiramdam ko ay napakalinaw ng aking isip. Wala na akong nararamdamang pagod. Tila walang ibang nagbago. Upang mabuksan ang pinto ng ikalawang antas.
Kailangan ng isa pang soul core. Si Song Qingqing ay ang elder ng pagpapasa ng batas. Kasisipsip ko lang ng soul core kanina. Kaya nagkaroon ako ng kaunting lakas upang magpakita at makipagkita sa'yo. Nalagpasan na ang unang antas. Nalagpasan na. Ano ang lagay sa loob? Hindi niya sinabi sa akin kung paano i-refine ang Black Soul. Li Qingxuan, mas mabilis ang iyong pag-unlad kaysa sa iyong iniisip. Ginamit niya ang lahat ng kanyang oras upang ituro sa iyo ang tatlong sining ng kultibasyon. Kung gayon, kailangan mo na ng susunod na soul core. Ikaw mismo ang kumuha nito. Ikaw ang tagapagtanggol ng Gen mo. Ito ang iyong landas. Huwag mong galawin ang pinto kong ito. Opo. Nalagpasan ko na ang unang antas ng Gitsu. Ngunit naubos na ang soul core na ginamit sa pagbubukas ng pinto. Ang 7 anyo ng sining ng espada ng King Mu ay nakatatak na sa memorya ng aking katawan. May natutunan din ako sa hakbang ng Tengshan at sining ng espiritong armor. Ngunit ang kapasidad ng sword key sa ika-7 anyo ay kailangan pang patibayin kapag ako ay nag-breakthrough. Li Chang'an. Nabuksan mo na ang pinto ng Gitsu. Paano niyo po nalaman? Hindi mo kailangang ilihim sa akin ang pagpasok mo sa Gitsu. Sa tuwing papasok at lalabas ka sa Gitsu, nagpapadala ng mensahe sa akin ang mga ugat ng espiritu. Hindi mo ito maitatago. Opo. Alam ko po ang mga patakaran. Ang mga patakaran ng Gitsu. Isang soul core para sa bawat pagbubukas ng pinto. Gumamit po ako ng isa ngayon upang harapin ang unang antas. At nalagpasan ko na po ito. Hindi madaling malagpasan ang unang antas sa ika-6 na antas ng pagsasanay ng key. Hindi ko matiyak, ngunit upang mabuksan pa lang ang pinto ng ikalawang antas, ay kailangan na ng hindi bababa sa isang soul core. At upang makababa pa, kailangan ng hindi bababa sa 10 piraso. Hindi ka naman pumunta rito sa bulwagan para lamang sabihin sa akin na kailangan mo ng soul core, hindi ba? Kaya nga po ako pumunta sa inyo. Ang soul core. Mayroon po bang tala ang sekta tungkol sa mga soul core? Paano po ito mahahanap? Ang soul core ay ang kristal ng esensya ng mga black soul. Ngunit hindi lahat ng black soul ay mayroon nito. Nahahati ang mga soul core sa mababa, katamtaman, at mataas na antas. Ang agwat sa bawat antas ay mas malaki pa kaysa sa pagitan ng pagsasanay ng key at gintong core. Paano po ito matutukoy? Ang mababang antas ng soul core ay kasing laki ng kuko, at ang itim na enerhiya nito ay kasing labo ng hamog. Nagmumula ito sa mga bagong buong black soul. Ang katamtamang antas ng soul core ay kasing laki ng hinlalaki. Ang itim na enerhiya nito ay siksik at hindi naglalaho. Ito ay nagmumula sa mga sumapi ng maraming taon at sumipsip na sa buhay ng marami. Ang kanilang naging host ay hindi bababa sa antas ng isang kultibador. Ang mataas na antas ng soul core ay kasing laki ng kamao at may itim na liwanag na tumatagos sa buto. Kailangan itong sumapi sa isang malakas na nasa antas ng gintong core o lumamon ng kapwa nito upang mabuo. Mayroon ding isa pang uri ng perpektong soul core.
Pinaghalong itim at ginto. Parang isang buhay na kailaliman. Ginamit ang mga labi ng pinunong kanglong bilang panggatong sa loob ng 10,000 taon. Li Chang'an, tandaan mo ito kapag narinig mo. Ang tungkol sa Soul Core. Isang pagkakamali lang ay maaari mo nang ikamatay. May isa pang bagay. Ang mga Black Soul na may Soul Core ay hindi kayang patayin ng iba. Ano po? Ang Soul Box ang kanilang tunay na katawan. Ang itim na hamog ang kanilang mga kamay. At ang host ang kanilang kasuotan. Kung hindi mo kukunin ang Soul Box mula sa itim na hamog, hindi siya kailanman mamamatay. Kaya naman, kapag nilalabanan ng sekta ang mga Black Soul na may Soul Box, siniselyuhan at kinukulong nila ang mga ito gamit ang mga formasyon. At unti-unting pinapahina gamit ang mga patong-patong na talisman, upang pigilan ang Soul Box sa loob ng katawan ng host. At iselyo ito ng ilang dekada. Hindi sila maaaring mapatay ng tuluyan. Walang sinuman maliban sa tagapagtanggol ng Giant Mu ang makakapatay ng tuluyan sa isang Black Soul na may Soul Box. Ang binabantayan ng bulwagan ng ninuno ng pamilya Su ay ang selyo ng lamat ng Gigsu. Kaya kong patayin ang dalawang uri. Para sa walang Soul Core, sapat na ang espada. Ngunit para sa may Soul Core, ako lang ang makakagawa nito. Huwag mong hahayaang malaman ito ng maraming tao. Ang may katawang Giant Mu ang tanging makakapatay sa mga Black Soul. At siya rin ang pinakagustong sipsipin ng lahat ng Black Soul. Habang tumataas ang iyong kultibasyon, lalong lumalakas ang mga Black Soul na maghahanap sa iyo. Naiintindihan ko po. Sinabi rin ni Li Qingsuan ang parehong bagay sa Gigsu. Ang katawang Giant Mu ang pinakahahangad na host ng lahat ng Black Soul. Kailangan ko ng mga Soul Core. Hindi hadlang ang panganib. Pakiusap po, kagalang-galang na pinuno, sabihin niyo sa akin ang pinakamalapit na lugar para makapangaso ng mga kaluluwa. Mula sa Yonfeng, maglakad ng 30 li patungo sa hilagang daang bundok. Mayroong isang inabandunang minahan doon. Sa kailaliman ng minahan, nagtitipon ang itim na enerhiya. Doon madalas na gumagala ang mga Black Soul. 10 taon na ang nakalipas nang matuklasan ang itim na enerhiya at sinelyuhan ito. Sa kailaliman ng minahan, mayroon man lang isang mid-tier na Black Soul. At malamang na hindi lang isa. Huwag ka munang makipagsapalaran ngayon. Maaari kang pumunta sa bulwagan ng misyon upang maghanap ng mga madadaling misyon. Opo. Bukas ay pupunta ako sa bulwagan ng misyon upang mag-usisa. Hindi ako pumipili ng gantimpala kundi ang detalye ng kaso. Walang nakikitang buhay. At walang natatagpo ang bangkay. Sa loob lang ng isang gabi, nasipsip ang kanilang lakas at naging tuyong bangkay. Walang anumang sugat sa kanilang katawan. Ang mga lawa, balon, at batis ay biglang nangitim at bumaho. Magpalit ka muna ng damit bago ka umalis. Sira-sira na ang mga damit mo. Hindi pumunta si Su King-er sa likod ng bulwagan ng ninuno ngayong gabi. Kadalasan ay nagsisindi siya ng lampara para hintayin siya. Mabuti na rin yon, mas ligtas siya kapag mas malayo siya sa mga Black Soul. Heya! Guro. Magligtas tayo ng tao, bilis. Ako ang unang nakakuha nito. Maingay at masigla pa rin tulad ng dati. Mukhang ngayon lang napadpad dito ang kapatid na ito. Ako si Zhao Qian. Isang ikatlong antas na talisman master. Kabisado ko ang lahat ng patakaran dito. Bago sa aking paningin ang kapatid na ito. Mula ka ba sa aling bulwagan? Mula sa Hardin ng Gamot, ako si Li Chang'an. Hardin ng Gamot. Hindi ba't doon namamalagi ang mga disipulong taga-silbi? Bakit ka napadpad dito sa bulwagan ng misyon? Gusto kong kumita ng mga Spirit Stone. Gusto kong tumanggap ng misyon. Ngunit hindi ko alam kung paano. Haha, kung gayon, sa tamang tao ka nagtanong. Halika, ipapaliwanag ko sa iyo mula sa simula. May dalawang bagay na dapat mong tingnan sa bulwagan ng misyon. Ang isa ay ang bilang ng mga espiritual na bato. Magkano ang gantimpala? Ang isa naman ay ang bilang ng mga puntos. 1 puntos para sa rangguding. 3 puntos para sa ranggubing.
10 puntos pataas para sa Rangguyi. Kapag sapat na ang iyong naipong puntos, maaari mo silang ipagpalit sa bulwagan ng Gongdae. Bulwagan ng Gongdae. Ang malaking bulwagan na may itim na bubong sa gitna ng sekta. Maaari mong ipagpalit ang mga puntos para sa mga gamit sa bulwagan ng Gongdae. Ang mga pang-araw-araw na elixir tulad ng Jukidan at Peyuandan ay nagkakahalaga ng 15 hanggang 20 puntos. Para sa mga teknik ng kultibasyon, ang pinakamurang may katangiang kahoy na panimulang mantra ay nagsisimula sa 50 puntos. Ang mga natatanging formula ng talisman ng sekta at mga diagram ng formasyon ay nagkakahalaga ng daan-daang puntos. Tulad ng panulat ng talisman na ito sa aking baywang. Kailangan ng 80 puntos para maipalit sa bulwagan ng Gongdae. Tama, Rangguding. Kanina ko pa ipinapaliwanag na ang Ranggubing ang pinakamabili. Pero bakit sa Rangguding ka pumupunta? Ano? Ang mga nandoon ay mga basurang misyon na walang gustong kumuha. Malayo ang lakbayin at maliit ang bayad. Isang mababang klaseng espiritual na bato na ang pinakamataas. Minsan, wala ngang espiritual na bato. Puntos lang ang ibinibigay. Ano ba talaga ang hinahanap mo? Ang mga normal na tao, tinitingnan muna ang gantimpala kapag pumipili ng misyon. Pero ikaw, hindi mo man lang tinapunan ng tingin ang hanay ng gantimpala. Itong baryo ng Du. 3 araw nang nakapaskil ang kasong ito pero walang sinumang humawak. Malayo ang biyahe, abutin ng hindi bababa sa 7 araw ang balikan. Isang espiritual na bato lang ang gantimpala. Ano ba ang habol mo rito? Paano ka makakarating doon kung malayo? Hindi mo ba talaga alam? O pinaglalaruan mo lang ako? Sa yugto ng pagsasanay ng ki, hindi ka pa pwedeng lumipad gamit ang espada. Sa mga ganitong pagkakataon, ang mga espiritual na bato ay ginagamit para bumili ng mga lumilipad na mahiwagang kagamitan. Ang pavilyon ng panlabas na ugnayan sa bulwagan ng Gongdae ang nagbebenta nito. May mga papel na tagak at kahoy na saranggola. Ang pinakamurang papel na tagak ay nagkakahalaga ng 2 mababang klaseng espiritual na bato bawat isa. Maaari itong lumipad ng 3 beses. Pagkatapos ng 3 beses, mauubos ang espiritual na lakas nito. At masisira na ito ng tuluyan. Kung pupunta ka sa baryo ng Du, 7 araw ang balikan. Hindi ka kayanin ng isang papel na tagak. Kailangan mong bumili ng hindi bababa sa 2. Ibig sabihin, 4 na mababang klaseng espiritual na bato yon. Isang espiritual na bato lang ang gantimpala sa misyong tinanggap mo. Pero 4 na espiritual na bato ang gagastusin mo sa pamasahe. Lugi ka pa ng 3. Ano ba talaga ang habol mo? Kapatid Nali, hindi ka pa nakakabili ng papel na tagak, tama. Nasa direksyong ito ang pavilyon ng panlabas na ugnayan. Sasamahan kita. Hindi mo nabababantayan ang bulwagan ng misyon. Hehe, ako ang nakaduty ngayon. Pero hindi naman ito magtatagal. 2 mababang klaseng espiritual na bato bawat isa. Zhaoqian, hindi ba't marunong ka namang gumawa ng lumilipad na talisman? Hindi ako ang bibili kundi siya. Ang kaso sa baryo ng Du. Binasa mo ba ito nang tanggapin mo? Ang nakasulat na tala sa dulo ng balumbon. Na ang kagubatan sa labas ng baryo ay tuyot na. Hindi ang linyang iyan. May isa pang linya ng maliliit na salita sa ilalim. Sabi ng mga ngaso sa baryo ng Du. Nang hukayin ang mga tuyot na ugat ng puno. Ang lupa sa mga ugat ay kulay itim lahat. Nakakita na ako ng ganyang itim na lupa noon. Ang lupang nahukay ay kasing itim ng uling. Kasama ko noon ang isang nakatatandang kapatid sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Gumuhit siya ng isang talisman ng pagtuklas sa ibabaw ng itim na lupa. Pero bago pa man ito lumapag sa lupa, kusa na itong nasunog. Abo iyon. Hindi, itim na enerhiya yon. 17 tao na ang namatay sa baryo ng Du. Humahagulgol na naman ang gubat ng ganoon.
Malamang na may kung ano sa ilalim. Pupunta ka ng mag-isa. Mag-iingat ka. Opo. Maraming salamat po. Basta't hindi mo mamasamain ang aking kadaldalan. Bumalik kang buhay. Isa kang dayo rito, hindi ba? Ako po ay isang disipulo ng sektang Kinyon. Tinanggap ko ang misyon mula sa Mission Hall upang imbestigahan ang mga kakaibang pangyayari sa inyong baryo. Mag-imbestiga ng kaso. 3 buwan na ang nakalipas. 2 pangkat na ng mga opisyal ng pamahalaan ang pumunta rito. Ngunit sinabi nilang lahat na wala silang matuklasan. Kayong mga eksperto mula sa labas. Pumunta rito ng sunod-sunod. Dumating at umalis din. Ngunit ang mga tao sa baryo ay patuloy pa ring nawawala ng isa-isa. Nag-iisa ka lang bang pumunta rito? Opo, nag-iisa. Hahaha, kabataan. Alam mo ba kung ilang tao na ang nawala sa baryo sa nakalipas na 3 buwan? Ayon sa mga tala, 17 po. 17. Matandang Zhang, sabihin mo sa kanya ang totoo, 19 na. Noong nakaraang linggo, ang manugang ng pamilyang Wang ay pauwi sana sa kanyang mga magulang. Ngunit pagdating sa pasukan ng baryo, bigla siyang nawala. Noong isang gabi naman, pumunta si Liu Laosan sa bodega sa ilalim ng lupa para kumuha ng gulay. At hindi na nakabalik. Nang hanapin siya kinaumagahan. Walang laman ang bodega. Nandoon pa ang mga gulay pero wala na ang tao. Sinabi ng pamahalaan na mga tulisan ang may gawa. Lene. Mga tulisan. Ang mga tulisan ay nagnanakaw ng pagkain at mga hayop. Nagnanakaw ba ang mga tulisan ng tao nang hindi man lang nag-iwan ng bangkay? Ang mga sapatos ng manugang ng pamilyang Wang ay naiwan sa pasukan ng baryo. Maayos na nakahanay sa lupa. At ang dulo ng sapatos ay nakaturo sa labas ng baryo. Nakakita ka na ba ng tulisan na bago mang-agaw ng tao ay pinapahubad muna ang sapatos? Hindi iyon mga tulisan, kundi isang bagay sa loob ng gubat. Mula nang magsimula ang tagsibol, ang gubat sa labas ng baryo ay tuluyang natuyo. Ang mga matatandang puno ng Huay at Yang ay isa-isang nangamatay. Ang asawa ko ay pumunta lang sa gubat para mag-usisa. Ngunit pagka-uwi niya ay nilagnat na siya. 3 araw siyang nilagnat. At sa 4th gabi, bigla siyang napaupo at nakatitig ng diretsyo sa labas ng bintana. Sinabi niyang may isang bagay sa ilalim ng gubat na nakatingin sa kanya. Pagkasabi niyon ay nalagutan na siya ng hininga. Ang gubat na yon. May pumasok pa ba sa inyo roon pagkatapos niyon? Wala na, walang sinumang nangahas na pumasok. Kahit ang mga mangangaso ay tinanggal na ang kanilang mga patibong. Kung pupunta ka ngayon, paspas ng dumidilim ang langit. Hijo. Kapag lumubog na ang araw, lalong magiging maligalig ang mga bagay sa gubat na yon. Ang pinakamabangis na malaking asong dilaw sa pasukan ng baryo ay natagpo ang naninigas sa kanyang sariling kulungan. Dilat na dilat ang mga mata. Walang kahit anong sugat sa katawan. Ngunit wala na itong buhay. Kapatid, kunin mo ito. Huwag mong alalahanin ang dumi ng nikotina rito. Ito ay isang kwakong gawa sa kahoy ng peach na ipinamana pa ng aming mga ninuno upang pantaboy ng masasamang espiritu. Itabi mo muna ang mainit na alak. Aalis lang ako saglit at babalik din agad.
Kung hindi ka pa makabalik pagkalipas ng 2 sitchen, pupunta ako sa baryo para magkatay ng manok. At ibubuhos ko ang dugo nito sa iyong papel na crane. Upang magpadala ng mensahe sa iyong sekta. Para magpadala sila ng kukuha sa iyong bangkay. Sa wakas, nakarating din. Dito na nga. Ito. Ano ba talaga? Ang gumawa nito. Dumating na ang oras ng Z. Ang bagay na ito. Dumating na ang oras ng Z, dumating na. Ah, heto na. Isa na namang espada ng giant mo. Napakabango, napakabango. Akin na, akin na, akin na, akin na, akin na, akin na. Ay. Nangangahas ka ring kuhanin ang enerhiya ng giant mo. Nangangahas ka ring kuhanin ang enerhiya ng giant mo, nangangahas ka ring kuhanin ang enerhiya ng Sword Mother. Kung ganoon, kunin mo. Kung ganoon, kunin mo, kunin mo. Kung ganoon, kunin mo. Sa direksyong iyon. Ang tensyon ng mga baging ay nagmumula sa matandang puno ng huway. Ang sumusuportang ugat sa kaliwang bahagi ng pangunahing ugat. Ito ay isang baging na nagmamanman. Ang lakas na ito ay nagtitipon. Kailangang maramdaman nito na may pagkakataon siyang umatake. Sa wakas, nagpakita rin. Nahuli ko na. Lanan.
Sabi ko papatayin ko. Hinamit ko ang inyong pipa ngunit hindi nagamit. Ang pumatay sa baryo ng Du. Ang nilalang sa loob ng kagubatan. Ang pumatay sa kanila. 17 nawawalang tao. Sa katunayan, 19 sila. Ang mga labi ay nasa kagubatan, kunin niyo na roon. Ang mainit na alak na pinagkasunduan natin kagabi. Itinago ko sa aking dibdib buong gabi, mainit pa rin. Nasugatan ka ba? Hindi ito malubha. Haha, sa hitsura mong iyan, tila hindi ito maliit na bagay. Si Zhao Qian ang nakatalaga ngayon. Hindi pa siya umaalis. Kapag nagpasa ka ng misyon, ipatingin mo sa kanya. Laging may dalang magandang gamot ang batang iyon. Ang pagpasa ng misyon ay hanggang ngayon na lang. Bumalik ka na lang bukas. Kung babalik pa ako bukas, kailangan ko na namang maglakbay. Oh, kapatid na Li. Bumalik ka ng buhay. Ang kaso sa baryo ng Du. Tapos na. Isang kaso na may 19 na buhay. Ikaw lang mag-isa ang nakatapos. Ito ang patunay. Iyon binigyan ito ng sekta ng markang ranggo Ang mga matatandang iyon sa bulwagan ay talaga namang hindi alam ang tunay na sitwasyon sa labas. Ito ang iyong gantimpala at mga puntos. Ang dami mong sugat. Gusto mo bang tingnan ko? Mayroon akong dekalidad na gamot sa sugat dito. Binigay ng isang nakatatandang kapatid mula sa panloob na sekta. Huwag na, mga sugat sa balat lang ito. Gagaling din ito pagkatapos ng 2 araw. Haha, kunin mo ito. Ito ang anting-anting ng kaligtasan na iginuhit ko. Para madagdagan ang iyong swerte. Ang misyong ito ay mas mataas kaysa sa ranggo Salamat. Ituring mo itong karagdagang gantimpala. Ilibre mo na lang ako ng alak sa susunod. CJ. Siya nga pala. Naamoy ko ang dugo. May ilong aso ka ba? Kahit ang may ilong aso ay hindi maaamoy ang dugo mula sa layong 3 zang. Tapos na ba ang misyon? Tapos na. Isang demonyong puno. Sumapi ito sa isang matandang puno ng huway. Pumatay ito ng 19 na tao. At ginamit ang kanilang lakas ng buhay upang pakainin ang kahon ng kaluluwa. Wang Bansian at nahanap ko ang puso ng puno. Tinaga ko ito ng isang espada. At ninakaw ko ang kahon ng kaluluwa. Hubarin mo ang iyong pang-itaas na damit. Hindi na kailangan, hinubad ko na. Sabi ko hubarin mo. Ang sugat na ito sa iyong likod. Kung lumalim pa ito ng 1 pulgada, aabot na ito sa iyong gulugod. Ngunit sumala ng 1 pulgada. Ay! Buhay ka pa dahil sumala ito ng 1 pulgada. Sa susunod, huwag mo nang itaya ang iyong buhay ng ganito.
Tutulungan ka namin. Malapit nang maubos ang mitsa ng ilawan. Noong mga araw na wala ka rito, araw-araw akong nakaupo rito at pinagmamasdan ang ilawan. Pinagmamasdan ang ilawan. Ano? Habang pinapanood ang mitsa na unti-unting nauupos, nalalaman kong nasa labas ka pa. Kung matuyo man ang langis ng ilawan, at hindi ka pa rin nakakabalik, hindi na rin ako maghihintay pa. Sa susunod, magdala ka ng mas maraming talisman ng kapayapaan. Nagdala po ako. Mga talisman ng kapayapaan, talisman ng pag-atake, at talisman ng depensa. Narito pa po ang lahat ng ibinigay nyo noong nakaraan. Sa susunod, huwag mo nang tipirin ang mga yan. Kung maubos ang papel ng talisman, maaari pa akong gumuhit muli, ngunit kapag ang tao ang nawala. Maghintay ka, may ginawa akong bagong batch ng mga papel ng talisman. Mga papel ng talisman na ginamitan ng sinabar na inialay sa bulwangan ng mga ninuno. Ang bisa nito ay doble kaysa sa hawak mo ngayon. Kunin mo ito. Simula bukas, tuturuan kita ng mga rune. Mga rune. Hindi ba't sinabi mong gusto mong matutunan kung paano gumagana ang mga rune? O baka naman basta mo lang sinabi yon? Hindi ko po iyon basta sinabi lang. Kung gayon, bukas sa oras ng iyo. Sa likod na pinto ng bulwangan ng mga ninuno. Bumalik ka na at magpahinga ng maaga. May sugat ka na nga, nagpupuyat ka pa. Hindi gagaling ang iyong sugat niyan. Ito na nga iyon. Magsimula na tayo. Bata. Ang soul core na ito ay ikaw mismo ang nakakuha. Ang black soul sa baryo ng Du ay sumapi sa matandang puno ng huway. Sa unang antas, nakatagpo mo si Li Qingxuan. Ang tatlong hanay ng teknik sa kultibasyon na ibinigay niya sa iyo ay ang pundasyon ng tagapagtanggol ng Jian Mu. Ang ikalawang antas ay iba sa unang antas. Sinusubok sa unang antas kung kaya mong mabuhay. Habang sa ikalawang antas naman ay kung may karapatan ka bang protektahan ng iba. Ipasok ang soul core sa loob. Ito ang pintuan ng Giksu. Nasa likod po ba ng pinto ang maalamat na Jian Mu? Patayin sila, patayin sila. Ay! Umalis ka na, bilisan mo. Bilisan mo, mamamatay tayo. Hindi ito ang totoong katawan, isa lamang itong clone. Hindi sapat ang isang saksak ng espada.
Magpakatatag ka, kailangan mong lumaban. Nandito ako. Hindi natin sila kayang isa-isahin, kulang na sa oras. Kailangang pumili. Yuh! Lene! Saklolo! Ay! Sa likod mo. Anak! Chang'an, huwag mo na akong alalahanin. Protektahan mo ang kinyon. Ang pagliligtas ng tao ay una bago ang pagpatay ng Diyos. Ito ang pinakamahirap na aral na dapat matutunan ng isang tagapagtanggol. Natutunan mo na ito. Ang kakanyahan ng Vine Flash Step. Sa mga lugar kung saan may mga ugat ng giant mo, ay mararating mo. Mas mapanganib sa susunod na antas. May mas matinding pagsubok na naghihintay sa iyo roon. Dahan-dahan lang, hakbang-hakbang. Ang mga bagay sa labas ng pintuang bato. Isipin mo na lamang kapag narating mo na ang pinakamalalim na bahagi. Mas mahalagang magligtas ng buhay kaysa pumatay. Hindi masama, umunlad ang iyong hakbang ng baging. Ngunit huwag ka munang magalak ng maaga. Bagamat dumoble ang sakop ng iyong banal na pandama. Sa bawat oras na papasok ka sa Giksu sa hinaharap, mas matindi rin ang magiging epekto sa iyong isipan ng mga Black Soul sa loob nito.
Ubos na ang mga soul core. Ang soul core mula sa baryo ng Du na inilagay mo para makapasok sa ikalawang antas ay tuluyan ng nadurog sa apoy ng lampara. Kung nais mong makapasok sa ikatlong antas, kailangan mo pang magpanday ng iba. Narito sa papel ang ilang pamantayan na isinulat ko noon. Tungkol sa kung aling mga lugar ang madalas na pinagmumulan ng mga black soul. Kumuha ako ng panulat at nagdagdag ng isa pang linya sa papel. Unahin ang mga lugar na maraming tao. Namatay na ang sinaunang lampara. Ngunit muli itong sisindihan bukas. Bukas, pumunta ka sa Mission Hall upang hanapin ang susunod na target. Naghihintay ang pinto ng ikatlong antas na buksan niya. Bata, ang ilusyong iyon sa ikalawang antas. Ang pagharang na ginawa mo sa loob ay muntik nang sumira sa pundasyon ng iyong katawang giant mo. Hindi naman po nasira. Muntik na nga. Ang muntik na ay hindi nangangahulugang nasira po ito. Bago ka muling pumasok sa Giksu sa susunod, siguraduhing maibalik mo ang iyong katawan sa pinakamalakas na kondisyon. Ang ikatlong antas ay hindi maihahambing sa ikalawang antas. Sinusubok sa ikalawang antas kung karapat-dapat ka bang magprotekta ng iba. Ano naman po ang sinusubok sa ikatlong antas? Malalaman mo rin kapag dumating na ang oras. Siya nga iyon. Nabalitaan kong hinagupit siya ng 3 beses ni kapatid na Su noong isang araw. Oh, kapatid Nali. Magaling na ba ang mga sugat mo? Sa tingin ko ay hindi pa. Ika-ika ka pang ang maglakad eh. Ang pamantayan mo ba ng pagiging magaling ay iba kumpara sa karaniwang tao? Naghahanap ka na naman ba sa mga basurang misyon na walang gustong kumuha? Hindi pa ba sapat ang leksyon sa iyo sa baryo ng Du noong nakaraan? Noong nakaraan sa baryo ng Du, nakuha ko naman ang gusto ko. Hay! Kapatid Nali, tatanungin kita ng tapat. Ano ba talaga ang hinahanap mo sa pagkuha ng mga misyong ito? Ang tinatawag na Black Soul. Ang Black Soul ba ay tulad ng nasa baryo ng Du? Napakadelikado ng bagay na yon. Alam ko. Ako mismo ang gumawa ng mga talisman ng paglipad na ito. Hindi ito tulad ng mga mumurahing klase mula sa Merit Hall. Ang isa nito ay kayang lumipad ng 200 li. Mas mabilis ito ng 3 beses kaysa sa papel na crane. May kakayahan pa itong magbago ng direksyon. Hindi ito mahihirapan kahit sumalungat sa hangin. Halos 800 li ang balikan sa Heifengling. Sapat na sapat ang 4 na piraso. Masyadong marami ang 4. Kasya na ang 2 para sa balikan ko. Kunin mo na ito. Masyadong marami ang 4. Walang gaanong halaga ang ilang piraso ng talisman. Kung itinuturing mo akong kaibigan, kunin mo na at huwag nang mag-atubili. Isa pa, hindi pa lubusang gumagaling ang binti mo. Kung sakaling may makasagupa ka sa Heifengling, hindi ka man lang makakatakbo ng mabilis. Kahit papaano, ang talisman ng paglipad ay makatutulong sa iyong makatakas. Kahit magkapatid ay dapat malinaw ang bayaran. Magkano bang Spirit Stone ang ibabayad ko sa iyo? Lene, napakakulit mo talaga. Kunin mo na lang ito. Hihingi na lang ako ng tulong sa iyo kapag kailangan ko sa susunod. Hindi ako mag-aalinlangang lumapit sa iyo. Ang pakikipagkaibigan ay tungkol sa pagtutulungan ng isa't isa. Ang pagkakautang ng loob sa isa't isa ang tunay na nagbubuklod sa mga magkakaibigan. Kung walang utang na loob, magiging masyadong malamig ang ating relasyon. Isa pa, kung mamatay ka sa labas. Sino na ang gagawa ng mga misyong may mababang antas sa susunod? Ililibre kita ng alak pagbalik ko. Sa kakaunting Spirit Stone mo na yan, bumalik ka na lang ng buhay at ligtas. Kapag nakabalik ka ng ligtas ngayon, ako ang manlilibre sa iyo. Ng alak ng Osmanthus mula sa Merit Hall. 2 batong espiritual para sa isang takure. Kaya ko namang magbayad. Bakit? Ang salaysay ng mga ngasong iyon mula sa Heifengling. Nabasa mo ba ng mabuti? Nabasa ko.
Natuyo ang mga mababangis na hayop matapos sipsipin. Hindi alam ang sanhi ng kamatayan. Ang huling linya ng maliliit na titik. May idinagdag ang mga ngasong iyon sa dulo ng ulat. Ang mga mababangis na hayop sa Hefengling ay hindi namatay. Malapit sa kanilang sariling mga pugad. Kundi lahat sila ay bumagsak nang nakaharap sa direksyon ng tuktok ng bundok. Nakaharap ang ulo sa tuktok. At ang mga paa ay nasa ibaba ng bundok. Napakalinis ng pagkakaayos. Na parang nakapila. Maliban na lang kung may kung anong nagtataboy sa kaibigan. At kinukulong sila. Salamat. Mula nang sipsipin ko ang soul core sa Gitsu. Tila mas lumawak pa ang sakop ng aking espiritual na kamalayan. Nababalot ang tuktok ng bundok. Hindi makapasok ang aking espiritual na kamalayan. Dahil hindi ito makapasok. Gagamitin ko na lang ang aking mga mata upang tingnan ito. Umiiyak. Walang laman. Sinaid ng buo. Dito mismo siya namatay. Nakaawang ng malaki ang kanyang bibig. Pilit na lumalanghap ng hangin bago mamatay ngunit walang makuha. Napakalinis nito na kahit mga uod at langgam ay wala. Walang mga uod na kumakain ng bangkay. Walang mga ibong lumilipad. Ang langit sa buong Hefengling ay tuluyang nabakante. Mga baboy ramo, demonyo sa bundok, mandril, usa, at mga ligaw na manok. You! Lahat ng bangkay ay nakaharap ang ulo sa tuktok ng bundok. Lahat ng bangkay ay nakaharap ang ulo sa tuktok ng bundok. Habang pataas ng pataas, lalong nagiging siksikan. Habang pataas ng pataas, lalong nagiging siksikan. Lahat sila ay itinaboy patungo rito upang sipsipin ang lakas. Ito ang dulo. Oh! Binubuo ng Black Soul ang Soul Core. Hindi pa ito ganap na nabubuo. Dahan-dahan itong sumisipsip ng isa lang bawat araw. Upang hindi makatawag pansin, napakatuso. Sayang nga lang. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay natuklasan ko ito. Itawag. Ang amoy ng enerhiya ng Sword Demon. Kapag nilamon ang enerhiyang ito, ang kaluluwa ay maaaring mabuo sa isang saglit.
Tamang-tama ang dating. Pinakamababa sa mga mababang antas. Mas mahina pa kaysa sa nakuha sa baryo ng Du. Buksan ang ikatlong pinto. Sapat na. Ang buhay nito ay matagal nang sinaid ng hindi pa ganap na soul core na inaalagaan ng Black Soul. May matandang babae sa ilalim ng puno ng pino. May itim na guhit sa gitna ng soul core. Napakahina nito, medyo mahirap buksan ang ikatlong pinto. Ngunit ayaw ko nang maghintay. Ngayong gabi, pupunta ako sa ikatlong antas ng Gigsu. Ngayong gabi, pupunta ako sa ikatlong antas ng Gigsu. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Sinabi niyang ipinalit niya ito sa bulwagan ng merit. Hindi siya gumastos ng maraming pilak na bato. Pumunta ako sa bulwagan ng merit pagkatapos upang tingnan ito. 30 puntos para sa isang bote ng pamahid para sa pagpapalakas. Sapat na para kumuha ng 10 misyong nasa antas ding. Nagsisimula ng tumalab ang gamot. Nililinis na ang masamang enerhiya. Bumalik na ang aking enerhiya ng espada. Iba ang ikatlong antas kumpara sa unang dalawang antas. Paano ito naiiba? Sinusubok sa unang antas kung kaya mong mabuhay. Sinusubok sa ikalawang antas kung may kakayahan kang protektahan ng iba. Hindi ka susubukin sa ikatlong antas ng Gigsu. Isang bagay lang ang ipapakita sa iyo ng Gigsu. Anong bagay? Ang alaalang pinakakinukulang ka. Hindi pa umaabot sa katamtamang antas ang iyong soul core. Napakahina ng soul core na yan. Magiging mas malakas ang ilusyon. At mas madaling malulubog ang tao rito. May mga nakulong doon ng buong gabi at hindi na nakalabas. Hanggang sa kamatayan ay hindi na matukoy kung ano ang totoo at ano ang huwad. Ngunit may mabuti rin itong dulot. Habang mas mahirap ang pagsubok, ay mas lalo nitong pinapanday ang isang tao. Hindi ka na muling mapipigilan ng balakid sa iyong puso.
Masyado kang nagmamadali. Ngunit hindi ko na po gustong maghintay. Buksan po ang ikatlong antas. Li Chang'an. Chang'an, nagbalik ka na. Dahil nagbalik ka na, tulungan mo si inang kumuha ng isang timbang tubig. Lumamig na ito, papainitin ko muna. Opo. Opo. Uminom ka rin. Ito pa rin ang pamilyar na lasa. Napakabilis mong lumaki. Ngunit ang ina sa loob ng ilusyon ay ina pa rin. Nais niyang manatili ng kahit sandali lang. Laging naaalala ang init ng gabing ito. Sa pagkakataong ito, maaari siyang manatili hanggat nais niya. Ang kulang sa kanya ay hindi pagkakataon, kundi ang pamamaalam. Noong pumanaw ang kanyang ina sa buhay na ito, wala siya roon. Ngunit ngayon, sa loob ng huwad na ilusyong ito, maaari siyang magdahan-dahan sa pag-alis. Ina. Bakit, anak? Aalis na po ako. Alam ko. Kung gayon, maglakad ka ng mabuti. Gawin mo ang lahat ng dapat mong gawin. Lampasan mo ang lahat ng pagsubok na dapat mong harapin. Huwag mo nang alalahanin si ina rito. Ang ikatlong antas ng Giksu ay hindi para magligtas siya ng sinuman. Hindi rin para bigyan siya ng anumang pamana. Kundi para lamang pabalikin siya. Upang makipag-usap sa kanya ng kaunti. Upang marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan gamit ang totoong tinig. At sa kanyang pag-alis, dahan-dahan itong itinulak ang kanyang mukha. At sinabing huwag nang mag-alala. Ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay na ito ay napunan na ngayong gabi. Mahusay, ang pagsubok sa puso ay nalampasan na. Matatag na ang iyong pundasyon. Walang pamanang makukuha sa antas na ito. At hindi nito palalakasin ang iyong kultibasyon. Ito ay upang iwan mo rito ang ilang mga bagay. Nang sa gayon ay maglakbay ka ng walang dinadalang mabigat. Nagawa mo ito. Higit pa sa inaasahan ng iyong nagawa. Ang karagdagang antas ng kultibasyon ay hindi ibinigay ng Giksu. Ibinabalik lamang ng Giksu ang mga bagay na nagkukulang sa iyo. Ang labis na nakuha mo ay mula sa sarili mong paglampas. Matapos mong malampasan ang pagsubok ng mga bituin. Walang kinalaman ang Giksu rito. Nalampasan na ang ikatlong antas. May 5 pang antas ang Giksu. Mahaba pa ang kanyang tatahaking landas. Ngunit ngayong gabi may mga bagay na nagbago na. Su Kinger. Nandito ka na pala. Nasa ikawalong antas ka na ng pagsasanay ng Ki. May mga bagay na sa wakas ay pinakawalan mo na sa iyong puso.
Kunin mo itong bagong gawa kong talisman. Ang mangkok ng gamot ng aking ina. Ang may lamat na gilid nito. Ang pulang marka sa kanyang kamay mula sa paghihiwa ng mga gulay. Nang itulak niya ang aking mukha. Nakasinggaan lamang ng isang dahon. Huwag mo na itong isipin pa. Iwanan mo ang mga alaalang ito sa isang ligtas na lugar. At hayaan silang mamahina ng may katahimikan. Ay! Nalampasan na ang ikatlong antas. Ang pinto patungo sa ikaapat na antas. Buksan mo lamang kapag naabot mo na ang gitnang antas ng soul core.